السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang. Pinupuri natin siya. Hinahangad natin ang kanyang tulong at hinihingi ang kanyang kapatawaran. Sino man gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa kanya. At sino man hayaan niya maligaw ay walang makakapagkabay sa kanya. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, ang tanging nag-iisang Diyos na walang anak, walang katulad. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta niya. Sabi ng Allah sa Quran, sa malapit na kahulugan: O kayong mga naniniwala sa Allah at sumusunod sa kanyang sugo, katakutan ninyo siya ng tunay na kahulugan ng pagkatakot sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya at hindi paglabag, pagpapasalamat at hindi pagtanggi, pag-alala at hindi pagkalimot, at patuloy na manatili sa pamumuhay ng Islam hanggang sa huling himla ng iyong buhay upang makatagpo ninyo ang Allah sa ganitong kalagayan. Mga kapatid, lahat ng pasasalamat sa ating pamumuhay araw-araw na biyaya na binigay niya ulit sa atin na paghiram ng kaluluwa natin at nagising tayo itong umaga pagkatapos ng ating kamatayan. Ano yung dua na sinasabi natin sa paggising? Ito ay nagpapasalamat tayo sa Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusyur. Nagpapasalamat ka sa Allah na ibinigyan kaya ng buhay pagkatapos mong mamatay. So ibig sabihin ng pagtulog ay kapatid ng kamatayan. Tayo ay patay kanina, yung tayo ay natutulog. Bagkus binigyan niya tayo ng panibagong pag-asang buhay na ipinahiram niya ulit itong kaluluwa natin na bumalik tayo sa mundong ito at ipagpatuloy ang kailangan natin misyon sa paggawa ng kabutihan, pagsamba lamang sa Kanya dito sa mundong ito. So yun ang atin sinasabi sa umaga na adhkar. Dapat bilang isang Muslim, maraming translation ng mga Hisnul Muslim, yung adhkar na binabasa sa umaga at binabasa sa gabi para tayo malayo sa mga pahamak ng mga tao o malayo sa mga masasamang mga mata na evil eye, mga naiinggit sa ating buhay, negosyo o magandang pamumuhay. Ito ang ating protection, hindi protection ng mga paniniwala ng mga sinauna tulad ng mga antik-antik o paniniwala sa agimat. Ito po ay walang kabuluhan. Wala itong maibibigay kung hindi ay lalong sakit o lalong kasamaan. Dahil hindi ka poprotektahan ng Allah sa paggamit mo ng mga ganito. Dahil ikaw ay humihingi ng tulong sa iba bukod sa Allah. O naniniwala na mayroong bagay na makakapagbigay sa iyo ng protection. Ito po ay walang kabuluhan. Sa Allah lamang tayo hingi ng kanyang protection at tulong. At alam natin ito ay lahat nakatadhana, masama o mabuti. Kailangan maniwala ng isang Muslim ang nangyayari sa buhay niya ay nakasulat na at alam na lahat ng Allah. Mga kapatid, ang tatalakayin natin ngayon is may kaugnay sa nangyayaring buwan ngayon ng selebrasyon ng mga hindi Muslim. At bilang isang Muslim, kailangan natin mag-ingat sa bagay na ito para hindi mawala yung mga kabutihan na nagawa natin. Hindi mawala ang ating mga puwasa na ginawa, mga fasting, mga pag-aayuno, hajj, umrah, sadaqah, zakat. Dahil lahat ito maaaring mawalang silbi o ating sala kapag dito ay nakakalabag tayo sa pinakamalaking kasalanan. Pinakamalaking kasalanan na gagawa sa Islam. Mas malaki pa kaysa sa pagkain ng baboy. At mas malaki pang kasalanan kaysa sa pag-inom ng alak. Kung yan mga yan ay kasalanan, may mas malaking kasalanan dyan. At ito po yung shirk, yung pagtatambal o pagsamba mo pa ng iba bukod sa Allah. At alam natin itong December ngayon, darating ang celebration ng mga hindi Muslim. At
At ang isa pang Muslim ay pwede siyang maki-join o makipag-celebrate sa mga taong ito bilang kaibigan. Bilang ipakita natin na tayo ay Muslim, ay mabuting tao. Nakikiisa tayo sa kanila. Di ba? Walang inaapakan tao. Sapat ba yun sabihin sa sarili para tayo ay makibahagi o maki-join sa kanila? Dito sinagot ng ating mga scholar. Ito ay mula po sa ating mga scholar. Hindi po ito imbento ng ustad, imbento ng imam. Ito po ay mula sa katuruan mismo ng Islam. So, ang isang Muslim ay pwede bang makiselebrate ng Christmas? Sinasabi ni Chef dito, walang pagdududa. Walang duda na ang celebration na ito ay haram. Wala nang duda. Wala nang pwedeng pag-usapan ng Muslim na ito ba ay haram, hindi. Automatic, ito ay bawal sa Islam. Na gayahin ang celebration ng mga hindi Muslim sa kanilang fiesta. Dahil bilang isang Muslim, alam natin dalawa lang ang ating celebration. Ang dalawang Eid. Eidul Fitr at Eidul Adha. Eidul Fitr pagkatapos ng Ramadan at Eidul Adha. Ito lang ang dalawang celebration na nauulit kada taon ang meron ng isang Muslim. At bukod dito ay wala nang ibang celebration na nauulit kada taon o buwan. At maaaring mahulog sa dalawang bagay ang pagseselebrasyon nito. Maaaring mahulog sa bid'a. Ang bid'a is yung pagdadagdag mo sa Islam ng gawain na hindi inutos ng propeta o hindi inutos ng Allah. Tulad kahit pa itong celebration ay gagawin ng isang Muslim para masabi niyang mapalapit siya sa Allah. Gagawin natin itong celebration para mapalapit tayo sa Islam at sa Allah. Tulad ng ano? Tulad ng pagse-celebrate ng birthday ng propeta. Di ba? Kung iisipin ng ibang Muslim, isi-celebrate mo lang yung birthday ng propeta. Anong masama doon? Inaalala natin ang propeta sa sallam. Di ba? Nagbabasa tayo ng Quran para mapalapit tayo sa Allah at mapamahal tayo sa Kanya. Kahit yung ganun celebration ay bawal sa Islam. Nahuhulog sa bid'a, pagbabago. Kasi hindi tinuro ng propeta sa sallam. Sa buong buhay niya, hindi niya sinabing i-celebrate ang birthday niya. Kahit ang asawa niya, kahit ang best friend niya si Abu Bakar, sa lahat ng mahigit 1,000-libong sahaba, wala sa kanila nagsabing o tinuro na mag-celebrate samantalang sila yung mas pinaka malapit sa propeta. Nakakasama nila at nakakausap nila at sobrang mahal na mahal nila. Pero ganun pa man, hindi nila ginawa yung celebration na yun. Tayo pa kaya? So yung ganun celebration na bid'a, ito ay pinagbabawal. Lalo pa kaya yung celebration ng hindi Muslim na hindi papunta sa Allah ang kanilang ginagawa. Kung ito, pag-celebrate ng birthday ng propeta, ang iniisip ng isang Muslim para mapalapit sa Allah ay bawal, kahit about Islam, di ba? Wala naman nahalong shirk. Paano pa kaya yung celebration ng hindi Muslim na dinadaan nila kung kani-kaninong santo o dinadaan nila kay Jesus na pinanganak daw sa buwan na ito at yun yung sineselebrate nila sa buwan na ito. Tapos ang isang Muslim ay magjo-join doon. Hindi ka ba natatakot sa Allah na kumikilala ka o umaagri ka na siya ay may anak? Hindi ba ang mga nilikha ng Allah ayos naginginig sa galit dahil dito? Tapos ikaw na Muslim, na dapat sambahin mo lang ang Allah nag-iisa, ay makikibahagi ka o makikiisa sa kanilang celebration? Alam ko, marami sa atin minsan may pagkukulang kahit mga nakaraan, mga bata. Pagdating sa high school o sa elementary, hindi maiwasan na mayroong celebration ng Christmas party. At minsan ginagawa lang technique o paraan na kapag hindi sumali, mababa ang grades or mag-i-exam, di ba? Kaya minsan napapa-join na lang yung bata para lang taasan ng grade o ipasa ng teacher. Pero ngayon, alhamdulillah, inshallah yung mga ibang teacher ay nakakaunawa. Pwede natin kausapin, pwede natin sabihin at i-excuse ang ating mga anak sa eskwela na hindi na sila sasali sa mga celebration na ito. Christmas party o ano man. Mas pipiliin pa natin bumaksak sila kaysa sa impyerno sila bumaksak sa kabilang buhay na apoy. Kaya mo bang tignan yung anak mo na nasusunog ngayon? Pag may baby ka, hahawakan niya yung kandilang may apoy. Manunood ka na lang at hayaan mo. Hindi mo kaya yun, di ba? Ipagtatanggol, ipoprotektahan mo yung anak mo na mapapaso doon sa apoy, di ba? Tama, hindi. Paano pa kaya sa kabilang buhay kung nakikita mo siya sa apoy ng impyerno? May magagawa ka pa ba? Kaya dito pa lang sa mundo, kung tunay na mahal mo ang anak mo, kung tunay na mahal natin ang anak natin, hindi yung bibilang mo ng magandang gusto niya sa buhay na ito. Bilang mo ng
sports car, bilang mo lang. Tapos, ang kapalit, naliligaw lang pala siya. Ang kapalit, nalalayo sa Islam. Ang tunay na pagmamahal sa anak ay ginagabayan mo siya papunta sa Islam. Mahalin niya ang Islam. Malagay siya sa tamang direksyon, sa future, na maging isa din siyang reason na dumami ang mga katulad niya. Dahil once nabagsak pa lang sa anak, paano pa yung magiging apo mo? Apo-apo, sunod-sunod na yan na maliligaw dahil sa pinalaki mo. Ang tunay na pagmamahal, hindi yung pagbili mo lang ng bagay, pagbigay mo lang ng lupa, bahay, house and lot, bigay mo lahat ang gusto ng anak mo kasi mahal mo. Hindi po. Subhanallah, ako po, iniwan ko yung magandang buhay na meron ako sa Saudi. Iniwan ko yung sahod na pwedeng sumustento ng 3 asawa para lang sa mga anak ko na puntahan ko dito sa Pilipinas dahil naliligaw na sa mga ibang kamag-anak na hindi Muslim. Huwag natin, ito yung pinaka-itatanong ng Allah sa iyo. Hindi ibang tao, hindi itatanong ng Allah kahit sino dyan na tao na wala kang power o wala kang kakayahan o connection sa Kanya. Ang itatanong mismo sa iyo yung biyayang binigay sa iyo. Yung mga anak, ang pinaka-responsible ng isang magulang na itatanong sa atin. Hindi itatanong ng Allah si imam, si ganito, si ganyan, o kapitbahay mo. Itatanong niya unang-una yung biyaya na binigay niya sa iyo. Anong ginawa mo dun sa mga anak na ibinigay niya sa iyo? Yun ang una itatanong niya sa atin. Kaya doon ako unang kinabahan. Doon ako, bakit umuwi? So sa nangyayari sa kanilang school, huwag tayong papayag na sila ay magsiselebrasyon, makikiisa o makikibahagi doon sa selebrasyon ng mga hindi Muslim. Dahil para kang sumasang-ayon sa kanila o para mo na din silang tinutulungan sa kanilang selebrasyon na para kang pumapayag o sumasang-ayon na oo, may anak ang Allah. Oo, celebrate niya, may anak ang Allah. Wala nang kasing sama kung iisipin. Napakalaking shirk. At dito, pwede ba mag-decorate ang isang Muslim sa kanyang bahay ng about Christmas? May nagtanong sa isang chef, sa isang scholar, at sabi niya, obvious na hindi pwede na mag-celebrate ng kahit anong dekorasyon na ilalagay sa bahay. Christmas tree, minsan hindi natin namamalaya mga Muslim, nagpapapicture din tayo sa mga mga dinidisplay sa labas. Diba? Kita mo si Shaitan kung paano niya pagandahin ang kaligawan. Paano niya pagandahin ang shirk. Minsan dito sa isang kalsada, pag nadadaanan ko pa uwi, ang dami nagtitinda ng mga ilaw-ilaw, mga parolo, napakaganda tignan kung iisipin, di ba? Kahit sino magsasabi, napakaganda ng Christmas. Ganun pinapaganda ng Shaitan ang kaligawan. Di ba? Paano niya ito pinapaganda sa mata ng tao para maligaw? So bilang isang Muslim ay hindi pwede siya maglagay ng dekorasyon o makipahagi o kahit tulungan sila sa kanilang mga kailangan sa araw na yon, sa pagtitinda or anuman mga kinalaman nila sa gagamitin nila, kunwari pagkain or anuman na may kaugnay na saka ka lang magtitinda kasi may kinalaman sa kanilang selebrasyon. Ito, tinanong si Sheikh Ibn Taymiyyah patungkol sa ganitong tanong na ang isang Muslim ba ay pwede makibahagi sa kanila o tumulong o magtinda o whatever. Sabi nga, ito ay pinagbabawal sa mga Muslim na gayahin ito mga hindi Muslim sa kanilang mga okasyon o kahit makipag-exchange gift, bawal. Pagkain, huwag mong tanggapin mamaya may share. Inalay doon sa Diyos nila. Inshallah, yun ay pag-aralan natin para makaiwas din tayo sa mga gawain na may kaugnay sa kanila. Pero makipag-exchange gift ka mismo doon o makipagbigay ng pagkain, magpalitan, ito ay bawal. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Sino man gumaya sa isang grupo ng mga tao, siya ay kabilang sa kanila. Sino nagsabi? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi si ustad, hindi si sheikh. Sino nagsabi? Ang pinapaniwalaan mong Muhammad Rasulullah. Si Propeta Muhammad ay propeta ng Allah. Siya nagsabi, sino man gumaya sa grupo ng mga tao, siya ay kabilang sa kanila. Ginaya mo mga imo ka, doon ka. Sinong ginaya mo? Mga gangster, doon ka. Sinong ginaya mo? Ito mga taong, mga Hudyo, Illuminati, Fraternity, doon ka. Sinong ginaya mo? Ito mga grupo ng mga tao na celebrate ng ganito, kasama ka doon. Sino nagsabi? Hindi si Sheikh, hindi si Ustad. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Sino man gumaya sa isang grupo ng mga tao, siya ay kabilang sa kanila. Napakasakit isipin nyo. At
At ito ay magiging bahagi ka pa na tumutulong pag nakita ka ng ibang tao na mga Muslims at akala okay lang yung ginagawa mo, nakikiselebrate sa kanila at gagayahin ka o sinusuportahan mo yung fiesta nila na dumami pa ang magselebrasyon ng ganitong kaligawan o shirk. Lalo na yung mga ibang Muslim na medyo mahina pa ang pananampalataya, sila ang una-una mong makukuha na makigaya na din. Yung iba na kulang pa sa kaalaman or mahina na Muslim, nagdamay ka pa ng ibang Muslim na sumali din. Kaya ito ang pinaka-delikado. At kahit pa magluto ng pagkain o magtinda, ito yung importante na minsan pag isang Muslim, tinanong mo, Muslim ka? Oo. Kumakain ka ng baboy? Hindi, magagalit. Ang sa tingin mo, bakit ako kakain ng baboy? Ako ay Muslim. Pero pag tinignan mo yung kanyang paninda, titinda ng cross, kwintas. Nagtitinda na may mga kinalaman sa celebration ng mga shirk. So, kung ang pagkain ng baboy ay malaking kasalanan, then mas malaki pa yung shirk, yung pagsuporta mo sa kanilang celebration. Mas malaki pa kaysa sa pagkain ng baboy. Isipin natin dito yung pagmamahal natin sa Islam. Kung gaano mo ba kamahal talaga ang Allah. Kasi dapat mong intindihin, dapat natin intindihin dito is yung kasalanan. Lahat tayo mga tao makasalanan. Walang malaya sa atin mapa-imam, mapa-sheikh. Kasi sinabi ng propeta sa Islam, kullu bani Adam khata. Lahat ng anak ni Adam nagkakamali. Bilang tao, nagkakamali tayo lahat. Pero minsan, yung kasalanan, titignan mo din na ikaw ba'y napupunta na sa pinakamas malaki na shirk, yung pagtatambal sa Allah, pagsuporta sa mga may kinalaman sa ritual. Itong New Year, sinong sineselebrate niya sa New Year? Isang pagano na sinasamba ng mga pagano dati, si Janus, na dalawa ang muka. Isang muka na nakakita daw ng hinaharap, future, yung qadar. Imagine mo, napaka-shirk. Samantalang qadar ang Allah lang nakakaalam. Tapos ito tayo makikibahagi. Talagang napakalinlang ng syaitan. Kasi tayo yung mga bata pa, minsan hindi maiwasan, lalo pag lumaki ka sa Luzon, nakikisali ka sa mga paputok. Inaabangan mo mag-12 o'clock. Tama hindi, di ba? Andun na tayo. Nagkasala tayo noon. Pero iba na ngayon. Nagkaroon na tayo ng kaalaman ngayon. Nagkaroon na tayo ng iman, pananampalataya. Oras na magbago. Maraming mga dating naka-experience ng Ramadan, wala na ngayon. At ngayon, 3 buwan na lang bago mag-Ramadan, di natin alam kung sino pang aabot. Kaya nga, mga sahaba noon, 6 months before, Allahumma balik ng Ramadan. Sahaba sila, kasama yung propeta. Pero sila mismo nangangamba at hinihingi na sa Allah, ya Allah, paabutin mo kami ng Ramadan. Kasi hindi natin alam. Maraming tao na bago pa lang Ramadan, mag-Ramadan na bukas, ngayon pa lang kinuha na. Hindi na binigyan ng pag-asa na mabawasan yung kasalanan niya, makapag-fasting, dumami pa ang reward. Di ba? Isipin mo sa sarili mo na nasaan ang pagbabago sa ating sarili. Mas malaking kasalanan ang shirk, ang pagtatambal, kesa sa pag-inom ng alak, kesa sa zina, gumalaw ng babaeng hindi asawa. Hindi natin sinasabing hindi kasalanan yun. Pero kung yun palang tinuturing mong kasalanan, ay mas malaki pa dyan yung pagtatambal. Dahil sabi ng Allah sa Quran, sa malapit na kulugan nito, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'aziman. Sa malapit na hulugan, sabi ng Allah. Sino nagsabi? Ang Allah. Katiyakan, ang Allah hindi niya pinapatawad at hindi niya pinalalagpas ang kasalanan ng sino man sumamba ng iba bukod sa Kanya mula sa Kanyang mga nilikha. O hindi kaya ay nakagawa ng pagtanggi na hindi kahit na anumang uri ng pagtanggi o di paniniwala. Subalit, pinapatawad niya ang anumang kasalanan maliban sa shirk na ito sa sino man kanyang nais mula sa kanyang mga alipin. Na kung kaya, ang sino man nakagawa ng pagtatambal o shirk sa pagsamba sa Allah ay walang pag-aalinlangan na nakagawa siya ng napakalaking
pagkakasala. Ang Allah ay hindi niya pinapatawad ang sino man gumawa ng shirk. Pero maliban dito, pinapatawad niya. Nagkasala ka, nakainom ka, inshallah, patatawarin ka ng Allah. Kahit namatay ka pa, may pag-asa yan sa kabilang buhay. Between sa Kanya, huwag sa mga tao. Nasa Kanya yan. Kung gaano kalapit yung puso mo sa Allah. Kung sa tingin mo, kausapin mo ang sarili mo at ang Allah, kung gaano ka kalapit at mapagmahal sa Kanya, kung paano Kanya mapapatawad at maaawa siya sa iyo. Pero may pag-asa. Nakakain ka ng baboy, nakapagzina, nakainom ng alak, nakapagnakaw, anumang kasalanan na gawa mo, pinapatawad niya lahat yan. Kahit namatay ka pa, may pag-asa ka sa kabilang buhay. Pero ano yung kasalanan na hindi niya mapapatawad kapag ikaw ay namatay na? Ang shirk, ang pagtatambal mo, ang pagkilala mo pa na may iba pang Diyos, ang pagsuporta mo pa sa mga paniniwalang anting-anting, agimat, o celebration ng mga hindi Muslim, bilog na prutas, pampaswerte sa New Year, di ba? Paputok para mawala ang malas. Ayun, pagtatambal. Di ba? Mas mapapatawad ka pa doon sa pagkain ng baboy o inom ng alak kaysa doon. Pero habang ikaw ay buhay, pag ikaw ay nagbagong buhay at hiningi mo sa Allah ng kapatawaran, mapapatawad ka niya habang may buhay. Pero pag ikaw ay namatay sa kalagayan na yon, kawawa ka sa kabilang buhay. At sino mismo winarning ng propeta? Winarning ng Allah. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ating propeta, isipin mo, propeta ba maggagawa ng shirk ng ganito? Ano sabi sa kanya ng Allah? Sa malapit na kahulugan at katiyakan, ipinahayag sa iyo, O Muhammad, at sa mga sugo na nauna sa iyo, kung ikaw ay sasamba ng bukod sa Allah, ay mawawalan ng kasaysay ang iyong mga gawain at magiging kabilang ka sa mga mapapahamak at mga talunan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Dahil hindi tinatanggap ang anumang mabuting gawa kapag may kasamang pagtatambal o pagsamba sa iba. Napakalinaw ng ayat. Sino binigyan ng warning dito? Kung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabihan ng Allah ng ganito, pag ikaw ay nag-shirk, mawawalang saysay lahat ng ginawa niya. Imagine mo yung pagod at da'wa ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagutom sila, binato siya sa Taif para lang sabihin sa mga tao, isa lang ang Diyos sa dapat sambahin. Lahat yun mawawalang silbi. Ang kanyang fasting, ang kanyang sala, gabi-gabi nagsasala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabi-gabi nakatayo. Lahat ng sacrifice sa battle ng Uhud, nakipaglaban sila sa Uhud, natamaan ang kanyang mga mukha at ngipin natanggal. Lahat yun useless kapag siya ay gumawa ng shirk. Imagine yun, tanggal lahat yun, ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ganun kasensitibo at kaingat itong topic na salitang shirk. At yung opposite nito is yung tawhid, yung pagsamba lamang, pagkilala sa isang Diyos ang Allah. Wala nang mas kasalanan na mas malaki pa at higit pa dito. Kaya isang Muslim, kailangan ito yung unang pag-aralan niya. About sa tawhid, kaisahan ng Allah, paano niya masamba ang Allah nag-iisa, na matanggal niya lahat sa puso niya yung paniniwala pa sa iba-ibang mga pamahiin. Ilipat niya sa Allah ang kanyang puso lamang. At pag-aralan niya yung opposite nito, yung shirk, yung pagkikilala pa sa ibang Diyos-Diyosan, pagtatambal o pagsuporta na may kinalaman. Hindi lang Kristiyano, kahit celebration ng mga Buddhist, celebration ng mga Hindus, yung mga kung ano-anong celebration na meron ritual na ginagawa sa ibang relihiyon, yun ay pinapaiwas sa atin. Pero anuman celebration na walang kinalaman sa relihiyon o celebration na hindi naman nauulit sa kada buwan o taon. Sample, may graduate sa iyo na anak. Hindi naman saktong araw o ganun lagi ang graduation. Minsan lang ito, nanganak ang iyong asawa. So sa mga minsan lang mangyari na walang kinalaman sa mga ritual o reliyon, ay ito ay walang problema na ikaw ay magpakain sa bilang pasasalamat sa Allah. Nakagraduate ang iyong anak o nakapag-hafid, nakapag-memorize ng Quran, di ba? O nanganak ang iyong asawa. So, yun po, ay hindi naman ganun kaboring ang Islam na lahat na lang puro bawal. Sasabihin lang, ang Islam ang daming bawal o lahat na lang bawal. Hindi. Maraming halal. Maraming pwede sa Islam. Sadyang marami lang kasi haram sa paligid. Kaya nagbubuka ang Islam ay maraming haram. Dahil ganun na karami ang haram sa ating paligid. Naway ilayo tayo ng Allah sa gawain ng shirk na ito at tulungan niya tayo makapagbago at linisin ang ating puso at malayo sa pinakamalaking kasalanan na ganito. At matulungan niya tayo sa ating mga negosyo na maging malinis at maging halal. Sabi ko nga, madaling kumita ng haram pero
mahirap ang itatanong sa iyo ng Allah sa kabilang buhay. Dahil alam natin sa kabilang buhay, may mga 4 o 5 katanungan na itatanong sa anak ni Adan. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino nagsabi? Hindi si Ustad, hindi si Sheikh, okay? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi na tatanungin ang anak ni Adan sa kabilang buhay at ang kanyang hindi siya makakaalis sa kinakatayuan niya hanggat hindi niya sagutin ito. Ano, tulad ng mga anong tanong, saan mo ginamit ang buhay mo? Saan mo ginamit? Ang kabataan mo, saan mo ginamit? Ang pagiging kabataan mo noon, yung lakas mo, binigay niya sa'yo. Kaya mga binata ngayon, tuloy nyo lang kung anong mabuting ginagawa niyo dahil tatanungin sa inyo. Pangatlo, saan mo kinita ang pera mo at paano mo ginastos?